po, okay na yung ano. Ang bilis magawa ng pinapagawang bahay. Bago rin po yung kisame nito. Yan, ito po. Ito po yung foreman nila. Talagang kapag ikaw nagpagawa dito, asintado talaga yung ano. Tingnan nyo naman yung pagka-pintura. Kita, wala mo, naka-tiles. Bago rin po yung mga kisame ng sala. Ganito po siya kapag gabi. Yan. Tapos, yan po ang namin bumibili kapag gabi. Pinapila na sila. Tsaka may cake po tayo. Yan. Tapos talaga eh. Ayun, magandang araw po mga kabady. Ngayong araw na ito ay may birthday. Yan, makikipag-birthday po tayo. Ngayong birthday ni Kobe. Hello, Kobe. Happy birthday, Kobe. Ilang taon ka na? 10. 10 years old Oy. na po siya. Yan, kumakain Diba, na po yung tinanong mga sa'yo? bata. Nauna na po sila. Nagutom Sinabi na sila. sa'yo, di ba? Mamaya po, Hindi ko alam. sunod po kaming kakain. Salam Yan, yun sa'yo kain eh. po tayo mamaya rito. Spaghetti na may fried chicken. Si Rain, kumakain na rin po. Yan. Ayun no, nagpapakain ng bibi si Papa doon sa likod. Tapos yung manok, yung pinakain niya doon sa likod. Dami natin bibi. Mga kinakain lang, mga darak na may mga ano na saging. Hinalo-halo dyan. Yan no. Mataba sila. Ayan o, sarap nilang kumain. Dami ng bunga ng kamyas. Konti na lang pala. Nauubos na sa ano, ang lakas ng bagyo. Yan sa kabila meron din po. Ito ano po ito, siniguelas. Itong daon na to. Wala pa siyang bunga. Di pa niya panahon na magbunga. Tapos yung mga cherry. Cherry, ito po yung mga cherry. Daming bunga. Ito pala ginagawa din sa cherry. Hinaano muna. Parang pinapalambot muna sa kamay para maging matamis siya. Kapag pala kinain mo bigla na hindi mo pinalambot, maasim siya. Nakaraan tinik mo ka, sobrang asim, di ko siya pinalambot sa kamay. Nang palambutin mo muna siya para maging ano po siya, matamis. No, dito lang sa tabi may lahing no. Gabi. Pang ano na, pang ginataan. Ito, may ano rin po tayo dito, buko. Ayan. Ito po yung buko na to, hindi po lumalaki yan. Mga 3 feet, 2 to 3 feet. Ayan, may bunga na po yan. Hindi po yung pinakamataas talaga siya. Mga 2 feet, mga ganyan po. May bunga na po yan. Hindi po yung talagang mataas po siya. Namumunga na po agad. Magaling po tayo rito. Yan po, okay na yung ano. Ang bilis magawa ng pinapagawang bahay ng STL. Ang bilis, ang nakaraan. Pagdating ko dito, hindi pa gaanong ano, yero pa lang yung nakalagay yan. Bago rin po yung yero niya. Pinalitan. Ayun o, binabarnisan pa po yung mga pintuan. Ayun po naman tayo. Kami mag-barnis ba yan? Takpan mo ulo ko. Kaway ka ba kayo? Ang gaganda po yung mga pinalit dito. Social media. Ito, bago rin po yung kisame nito. Yan, ito po. Ito po yung foreman nila.
Talagang kapag ikaw nagpagawa dito, asintado talaga yung ano. Tingnan nyo naman yung pagka-pintura. Oh. Pintab, kala mo naka-tiles. Ano, bago rin po yung mga kisame ng sala, pati yung mga kwarto. Bago po yun. Dalay tayo ang kanya ba? Oo, dalay tayo ang kanya. Ayan po. Putya Bagong kulay na. Atik na tayo ang kanya na. Oo, ang nga ba yan? Putya Pampanga ba? Oo. Yung nakalagay dito. Libreng pabahay. STL. Yan. Tinatapos na ngayon para bukas. Ibabalik na yung mga gamit dito sa loob. Natuyo na. Kaya swerte yung mga nagwe-wetting dito. May mga palibreng ano, inaayos yung mga bahay, pinapaganda lalo. Ang ganda na. Ano, napakaganda. Ganda ng mga salamin, no. Yan, susunod po yung kay mama, ito. Medyo hindi pa naayos kasi. Kasi may libre pong ano, ayusin po yan yung bahay yan. Ito po sa amin, yan, lumang bahay na po kasi ito. Ngayon aayusin po ito, magiging bago rin yan. Kung ano yung gustong design ni Papa, ayan, susundin nila. Idadagdag daw po ng hollow blocks yan sa taas. Tapos palitan ng yero yan, bago rin po yung yero yan. Tapos pintura, mga kisame, lalagyan ng kisame. Yan, mga bago po yan. Ayan, malapit na po matapos. Talagang inaano pa po yung mga ano, yung mga hindi napinturahan, binabalikan. Ito Taiwanese ito, ama. Yan. Mamitura na yung Taiwanese. Ano ni sa Japan, mo? Half Taiwanese pala yan. Half Filipino, half Taiwanese. Ano ni? Tapos na rin po ito. Mga bukas, di na po sila babalik dito. Ayan, napakaganda. Nung unang pagdating ko dito, ano pa lang po yan, wala pang parang minasilya pa lang nila. Ayun, okay na, may pintura na. May bago na rin yung ano, pintuan, bago na rin yung pintuan. Napakaganda po. Yung libre. Ayan, inaayos yung mga bahay para sa mga STL. Ayan, sunod na po yun sa atin yun sa susunod. Pag-uwi natin, maganda na rin po yun. Ay, naka-ano ko na kanina eh, papunta na ko dito. Ayan, ito na po yung handa ng may birthday. Spaghetti. Spaghetti. Chicken. Tsaka may cake po tayo. Ayan, cake. Ngayon talagang birthday ni Kobe. Aba, ngayon. Nandito na rin po si Pastora. Ayan. Hello po. Magandang araw sa inyo. Kanina yan din. Kanina Vlog ko po. vlogger. Ito vlog ko po. Vlogger. Ayan po. Mamaya po kakain po tayo. Para yung baby nila. Ay, may birthday. Si Kobe. Ilang taon na si Kobe? 10. 10 years old. 10 years old na. Kailan lang yan. Ang daming regalo. Oh. Malaki na agad yan. Kobe na. Huwag masyadong kakain eh. Baka Rin. maging healthy ka. Pray po muna tayo for you. Okay? Sige po. Minsan pa, manaming nasa langit, nakakatunghay sa mga oras na ito, nakakaalam ng puso't isipan na yung mga nalalangit. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na kung saan, Panginoon, ay lagi na namin tataasan ng buhay. Maganda man, hindi maganda nangyayari sa amin, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin paglilingkuran, Panginoon. At sa mga gandang bagay na pinaranas mo sa amin, maraming salamat po. Lalo na po ngayon na si Kobe Lord ay nagse-celebrate ng kanyang ika-10 kaarawan. Tunay ng batang ito, O Diyos, ay naglilingkod sa iyo, sa kanyang gulang, sa kanyang gulang niya, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil ang buhay niya ay nakatalaga na para sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, sama-sama po kami nananalangin para kay Kobe, na patuloy mo siyang bigyan pa ng maraming buhay. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo po siya sa mga uri ng mga tukso at kapahamakan. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng mabubuting mga kaibigan.
kaibigan, at higit sa lahat, tulungan mo siya, Panginoon, na maging mapagmahal sa iyo at sa kanyang mga magulang. Tulungan mo ang batang ito, Panginoon, na maging magandang halimbawa sa mata ng kanyang kapwa kalaro, sa mata ng kanyang mga magulang, sa lahat ng kanyang kinakalagawalan. Maging saan man siya pumunta, Panginoon, pabera mo po siya ng iyong dugo, ng iyong malabay na pakpak. Dalangin din namin, Lord, sa kanyang paglaki. Kayo na po, Panginoon, ang masunod sa kanyang buhay. Ang plano mo na pong masusunod, Lord, dahil siya'y pagliliari mo na at siya'y anak mo na, Panginoon. Dalangin namin ang karunungan sa kanyang pag-aaral. Dalangin din namin, Lord, ang kalakasan din sa kanyang pisikal na pangangatawan. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain sa naspeto ng kanyang buhay, sa kanyang paglaki, Panginoon. Dalangin namin na patuloy siyang maglingkod sa iyo ng buong puso, isip at kaluluwa. Dalangin din namin, Lord, na ang kanyang mga magulang na nagsusumikap para palakihin ang mga batang ito, lalo na si Kobe, na may banal na pagkatakot sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin ko rin na nawa si Kobe ay tulungan mo siya, Panginoon, na yung mga lumalabas sa kanyang bibig, O Diyos, ay kalugod-lugod, lalo sa harap ng mga kanyang kaaway. Tulungan mo siya na sumawata sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod, Panginoon, lalo po siya lumalaki. Tulungan mo siya, Panginoon, na maging sensitive sa leading ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Dalangin din namin, Panginoon, ang kanyang pag-aaral, kahit na siya ay elementary lamang, pagdating niya ng secondary, ng college, kayo pa rin ang mamamuna sa buhay niya. Ako provide po, Lord, ang lahat ng kanyang pangangailangan, magmula ngayon hanggang sa kanyang paglaki. Kaya, Lord, marami pong salamat sa iyo. Paspasya mo siya, Panginoon, kalakasan pisikal mula ulo hanggang talampakan, at tumutong tulot na magkasakit siya ng mga mabibigat na karamdaman, dahil ang kalakasan ay regalo din sa iyo, Panginoon, at ang kagandahan ng katawan, regalo din mula sa iyo. Kaya kami nagsasalita, we declare blessing upon blessings sa buhay, Panginoon, ni Kobe. Salamat po, Diyos, at bagamat kami pa hindi kompleto, nawa makarating dito ang iba naming kasamahan ng Safe and Sound, at maging sa aming pagsasaluhan sa oras na ito. Salamat po sa mga naghanda nito, Lord God. Ipatin po sa kanila na ito ang siksik, liglig at umaako na pagpapala. Palahin mo aming kakainin, maging kalakasan ng katawan lupa namin. At marami pong salamat o Diyos. Ito lamang po ang aming samutiling at binabalik namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday. Happy birthday, Kobe! Wala po yung kandila eh. Kandila, wala. Pero doon nag-blow na siya. Sama Apo. Labor. Wala ba dito? Yan natin ang malaking kandila. Kinain din. Wala yung kandila. Ako may Dito per. Ayan. Wala. Takpan mo. Takpan mo. Ilatag ko sa mag-blow. Di ba malambot? Wait. Para makain na. Kunyari may candle, baka uli. Ito pala yung talagang birthday mo, ano ako, B? Para kain na po. Kain na, kain. Kain na po. It's eating time. Kain na. Hmm. Plato, plato. Joy, bro. Tayo. Kain na tayo, bro. May joy. Bro. May tinapay po tayo dito. Manok. Ayan, marami pong kain dito. Hot dog. Huwag kang maubos uli yan. Sira pa na naman ni Sister Bessie. Sarap. Ubos na naman yan. Paborito ni Pastor spaghetti. Really pag kumain Na ayaw niyan. Ayun, spaghetti. Oo, pero Kasama luklukot ang luto. ayaw na. Ayaw na hotdog. Po. Ayaw niya ng hotdog. Yan na ka. It's eating time. Ano ta? Kain na po. Kain na po tayo. Ayan. Ayan, napasarap po ng luto nila. Ayan, kain lang po tayo sa birthday ng pamangkin namin.
Yan, kain po tayo. Dito na lang po natin yung camera natin para kitang-kita po lahat yung kumakain. Sabi niya, kaya ko. Okay, meron ka na? Ako na, Dre. Ito pa nag-spaghetti. Kain ka. Kain po. Kain tayo. Kain. Sinapay. May sinapay po. Ay, pena ka pa rin sa tayo. Parang tayo ang Panginoon. Kobe. Kopi mo, basura. Spaghetti pa, baba. Bababa ng Sister Bessie. Hindi na nabago yung lasa. Ayun, masarap. Pagka di na bago yung lasa. Hindi na nabago. Ang lasa ng spaghetti. Kung na itong pan ni Mulas, Dre. Anong lasa? Ten. Ayos mo. Ikaw ba yan ang napamalik kay Jollibee yan eh. Huwag kaya ang tapang. Leng, Leng, cake, Leng. Talay, lahat. Ang gabi nakasama sa pasunod yan. Opo. Okay na po ito? Pero hindi. Manaw na. Hindi ko yung mic. Bakit wala? Kinakantyawan niya ako. Ano ganyan? Mag-i-start din siya kay Okay na po ba yan? Yan po, napasal mo spaghetti. Sabi ko kay brother mo, maganda. Nasa may sa sandok. Sir Ring, kumain na po si Rin Hindi ka na kanina. babiyahe, hindi ka mapapasok. Ang layo ko sa ano? Kadami po siya ng gawain. Ang layo ko sa Clark. Andre. Tatlo siya kay... Pag wala na si Pastor dito, mas focus din din. Pero pa din si Pastor dito, siya ang pogi. Artista yun. Mami, gusto mo juice? Ganda yung chemistry ni Brother Tibo, tsaka si Sir Luis eh. Pogi tsaka ang ganda mga anak, eh, no? Ayos na ayos yung chemistry. Lalo na sa ilong. Hindi kaya ka ganun. Ang sunny person. Walang tapon na, tangos talaga eh. Ay, ganda naman. Kaya si Justin, lagi na lang niyang iniipon yun sa kanya. Iniipon ni Justin daw. Soba po kayo. Ano kumain dyan? Dalawa, busy-busy. Kain mo na kayo. Kumain na po sila, dahil ready na. Wala pala ba naman, no? Turn ako yan. Dahil naman ako yung Diyos ako. Kami ako yung Diyos. Paano yan na nangyarap mo? Kapis yun naman. Pure ko bakang pinkan. Yaman-yaman. Ano yan? Ano mo na ningat siya mo katalo? Ano nililagdag dito? Yung na? Ayaw ko na mga corn beef yun, pero... Spaghetti. Two types, no? Yan, start na po ng Bible study po natin. Pangailangan natin, this time po ay salamatan din natin ang Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos na pangunahan niya tayo sa gawain na ito magmula sa umpisa sa katapusan. Pero ating nanaulitan ng Panginoon dahil sabi sa 150 ng Psalms, magsiawit tayo sa Panginoon. Ang buong puso is pagkaluluwa. Lahat ng kanyang manilalang ay aawit sa kanya ng pasasalamat. Ulitin po natin yung katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso at sa aming buhay. Papuri pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman. Walatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso at sa aming buhay. Papuri pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman. Luwalatin ka, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, ay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Katulad po, Diyos, ng mensahe na awitin na napakabuti mo sa amin. At higit sa lahat, binigyan mo po kami ng kalakasan pisikal. Pangalawa, Panginoon, sa oras na ito, ay kami po ay pinakain mo muna ng pisikal na pangailangan namin. And then, this time naman, na naiwanan sa kanyang mga tahanan. Salamat po, Diyos. Ito lamang po kami. Samutilim sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating na pag-aralan last week is tungkol sa susi ng pagpaparami. No? Pag po tayo, syempre, ang lahat ng bagay, bago dumami yan, merong original. Merong pinakumpisan, may pioneering sa pamagitan ng anak. Diba? Dadami yan. Syempre, kailangan ng asawa ng mga events na pangangailangan nila ng asawa. Sa pag-alaga ng mga manok, pag-alaga ng mga lahat ng uri ng alaga, nag-umpisa muna sa kaunti yan, saka sila dumadami. Ganon din sa iglesia. No? Kaya nasa iglesia, meron tayong ginagampanan at meron tayong dapat na gawin. Ano yun? Yun yung Mateo 28, na 18 to 20. No? Sino nakakasaulo nun? Kahit Pacquiao. Sige po, ano po ba nakalagay sa Matthew 28? Go ahead. Starting with the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Teaching you to observe all I have commanded you, and behold, I am with you always, until the end of the age. Amen. Titus na ho yan. Praise the Lord. Salamat po sa buhay na Gina. And then, yung sinasabi doon, to go. Diba? Pag sa mga relay, 1, 2, 3, o kaya putok ng baril, go! Saka palang tumatakbo. Papasa yung verb doon, action word. Sa atin din, may verb, no? May action word din tayo. Kailangan get out from the church, get out from our comfort zone to share the good news of salvation. At lahat naman tayo produkto niyan. No? May ginagamit lang ang Panginoon ng tao to preach or to share the good news. Kasi hindi naman tayo pwedeng maligtas kung walang ginagamit si Lord.
No, may ginagamit ang Panginoon, may mga pastor, may mga kaibigan, minsan nga, hindi rin sa preaching muna invitation lang di ba? O sama ka sa church namin, tapos doon mo pala ma-receive si Christ, no, bilang Lord and Savior, parang sa ako. Naimbitahan po ako noon dahil sa anniversary, kahinaan ng tao yun pagkain, no? Pag may pagkain talaga nandun sila, which is nangyari sa akin yun, imbitahan ako ng auntie ko, ang nasa isip ko, sige pupunta ako doon kasi may kainan, pero hindi ko alam, doon na pala ako i-capture ni Lord. Doon na pala ako i-open ng Lord yung mind ko para tanggapin ko that I am a sinner. That I cannot do anything without Jesus in my life. No? Doon nag-start yun. And then after that, sabi ng pastor namin, lumapit lahat dito kayo mga gusto tumanggap kay Jesus. Pumunta na po ako doon. At doon ako nagpupisang magulgul. At nakalihog kami noon. Pinas pa yung kamay ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I surrender everything to you. And after that, na-inlove na ako kay Jesus. Ayun kami nun. Nag-aaral na kami, hayo dito. Hindi pa uso nga itong ano to, hindi ko pa alam itong Matthew 28, 18, 19, 20 Ang alam ko, kursada lang. And when you say kursada, sinasabi kami ng pastor namin, Olonga ko, Batangas, doon kami lumago. Wala kaming EGR, actually. No? Wala pa kaming gantong Bible study. Sama lang kami nasama sa mga kursada, kalalaking kursada. At ang aming ginagamit na props noon, yung mga projector. Papanood kami ng mga drama-drama tungkol sa Christian, tapos mapatanggap yung pastor namin. Pero kami, pray na kami. Ano pa noon, bagay yung faith ko noon nag-umusbong pa lang, pataas ang pananampalataya. Kaya ngayon, napakaganda ng ginagawa ni Jesus Christ, yung strategy ni Jesus ngayon, may EGR na, diba? Ayan, meron sa Zambales. Marami na po naging sa Zambales. Actually, sa Zambales, they are not more on the spiritual muna Kasi pagpasok mo doon, mapu-question ka, bakit itong mga pinatugtog, pinakanta ni Lady Gaga, Rara, nagulat ako, ba't ganoon? Yung pala strategy nila yun. No? Para kasi hindi mo agad makakuha yung mga kabataan ngayon sa mga spiritual, yung mananalahin ka lang. No. Strategy nga tawag doon. So, nag-materialize yun. At doon natin nalaman, yung pala si Pastor Willard, doon pala na po na ganyan. No? Yan, si Denden pala doon, si brother, si pare, no? Kaya si Lord may way siya para i-push yung faith natin from zero to nothing, from nothing to something. So nothing tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang susi ng pagpaparami natin ay dinadala natin sila sa Panginoon. Hindi naman kasi, actually sa nagtakatalina po, kung loobin ng Panginoon next year, hindi na kami magbabayad study muna. Lalabas kami, lahat ng kapitbahay namin nila doon, pupuntahan natin, biniting namin ng Thursday. Pumayag naman sila. Kaya lang, sabi ko, upon going to sa mga bahay-bahay, to preserve nyo na yung goodness niyo. Ano ibig sabihin nun? Be a good example na. No? Nagkataon, may nagpatotoo doon, may kaaway siya, kaaway niya. Sabi ko, dapat i-preserve nyo kami ha. Dapat maging maganda halimbawa tayo. Para pagpunta natin sa mga bahay-bahay na, madali natin silang ma-reach for Jesus. Wala, nagpatotoo na. Ako hindi, hanggang mamatay, hindi ko babatiin na. Nagulat ako. Sabi ko, wow. Ano yan ang dahilan? Sampayan lang. Sampayan lang. Kasi sabi ko, Jack, hindi pwede yan. Hindi natin masisisi pa. Kaya lang, ginalang ko yung ano niya. Kasi sabi sa Proverbs, sa Ecclesiastes, may panahon ng pagkagalit at may panahon naman ng pagmamahal. No? Ibig sabihin, ang sama ng loob, hindi kasalanan. No? Magiging kasalanan lang yan pag hindi ko may natawad. Pero as time goes by, nagpapatuyo ka ng sugat Diba? Sugat, pag ang hirap patuyuin yan, dahil pag diabetic ka, kung bakit may sugat pa, hindi matuyo-tuyo. In a perfect time, matutuyo din siya. No? Ganun din sa buhay ng tao pag may hurt. No? May mga sama ng loob. No? Hindi agad natutuyo, hindi agad naibsa, hindi agad yung pain still there. No? Hindi na ako galit dyan, pero inside, ang tawag doon remorse lang. Ang tawag doon yung reservation. Hindi na ako galit, pero sa puso, hindi ka galit pag nakita mo kumukulo dugo mo. Tingnan mo din yun. No? Hindi ito maganda sa harapin ng Panginoon, di ba? Hindi pagalit yun. Kaya hindi pagalit yun. Kasi kaya na example natin, may experiences tayo nakikita. So, kaya sabi ko sila, reserve your goodness, be a salt in your community, be the light in this place. And next year, kalooban ng Panginoon, hindi mo tayo magbabible study, puntahin mo ang daming tao doon. Napunta mo na ba naman, sulugan na yun. Daming tao, Santa Catalina. Ang bahay doon, panasulos. Ay, naku, hindi naman sana natin. Daming bata, no? Tabi-tabi talaga yun. Kaya lang, ingat din sa standing natin sa kanila, kasi pag nag-preach tayo, ibabalik sa yan. Kung ikaw nga, hindi mo pa inaas yung buhay mo patay. Sira ang patotoo. Kaya sabi ko, preserve nyo na yan, no? Ikaw, Jackie, hindi ko makapatawad yung ganun.
ganun agad sa puso mo eh. Pero, sabi ko, ano ang pinag-umpasan niyan? Sampahin lang po, nagkwento lang siya ng kwento. Kasi ikaw, hindi yan ang kalaban ng Lord. Pero nirespeto ko yung ano mo, darating ang panahon, magmamahal ka rin. Kasi tataniman ka na ngayon ng tataniman ka sa kita ng Panginoon. Amen? Ang babago lang sa atin, hindi asawa natin, hindi kamag-anak natin, hindi kapatid natin, hindi magulang natin. Si Jesus lamang ang tawag pagbabago sa atin. Wala na po. Si Jesus lamang. Kaya nga sabi ng Panginoon, apart from me, you cannot do anything. Wala kang magawa. Kaya hindi na ako naniniwala na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. No? Nasa Diyos pa rin ang awa. Siya pa rin nagagawa. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon sa pagkakaroon ng maraming pagpapalas sa pamagitan ng mga membro. Ako po lagi kong pinapanalangin, Lord, huwag mo kayong tulutan na kumonti kami, patuloy niyo pa kami paramihin. At exactly man, yung team natin, which is the power, which is dito, yung ating team for the whole year, fresh fire of the Holy Spirit. Nag-materialize yun within this year. Kasi ang init ng ating kapatiran, dumami tayo. Diba? Kahit ba sabihin natin mga pioneering lang yun, aalagaan na natin ang panalangin yun. Kaya sabi ko, Lord, hindi na sana kami mabawasan, kundi madagdagan pa at nadadagdagan naman tayo. Ang kailangan lang doon, bakuran sa panalangin. No? Ako malalam, kasi hindi po pwede hindi manlalamig eh. Darating yan na hindi ka tatamarin, na hindi ka malalamig, na wala kang pag-iisura. Anong gagawin natin? Alalan sila ng alalan pa natin sa salita ng Panginoon para alam nila yung katotohanan. No? Kaya marami ginagamit si Lord. Kaya si Brother Jay, ginagamit siya ng Panginoon. Kita mo, hindi basta-basta yung mga estudyante na yun, ha? Kumbaga, isang ulo si Jay, ay, ang dami nun. Isa lang doon ang magtampo, si Jay ang bahala doon. Isa lang doon ang umalis, para nagutan niya yun, no? Kaya ang pinakamabuti rito, ano tayo, hand in hand, nagtutulungan tayo, no? Si Pastor Roy, dumating si Pastor Roy, di ba? Hawak-hawak naman niya yung outreach church, di ba? O tapos si Pastora Pearl, Solvina yan. No? Siya lahat ang ginamit ng Lord para dumami yung church nila doon. Kaya sabi ng pastor sa kanila, makakabalik ka lang dito, kunin mo muna lahat yung mga nagsialisang mga membro. Panginoon ang buong puso, isahan mong blessing ng God. Amen? Kaya sabi ito, maging sensitibo din sa paggabay ng Holy Espiritu at magtuon ng papahanap ng mga bukas na tao, pamilya at mga network, mga palatiling naipasa ang ebanghelyo mula sa kaibigan patungo sa kaibigan. Ibig sabihin, sensitive po tayo sa leading ng Holy Spirit na kahit nasaan pala tayo, pag sinabi ng Holy Spirit, share that. Share the Word of God. No? Kay Father Jay, dami nakaka-reach. No? Kasi media yung ginamit niya eh. Tapos tayo, no? Mga kaibigan natin, share natin. Ito yung ginagawa natin para dumami din tayo. No? Ito kung loobin ng Panginoon, gagawin din natin yun. Nalalabas tayo. At ang dami kapitbahay dyan. No? Puntahan natin sila. Isisimba sila kaya hindi, doesn't matter. What matter is, na-share natin sila ng good news of salvation. Ang dami namamatay na hindi nakilala si Kristo po. Nakakalungkot naman po yun. Pero mas mo, baka iman natin sa buhay. Tayo nasa langit, pero iman natin sa buhay, nasa impyerno, nalulunod. Like Abraham at saka yung sa Bosong Pit, di ba? Mayaman, nasa puso, mayaman. Nasa Bosong Pit, nasa Abraham, tulungan mo kami. May dagdag mula sana yung tubig dito sa dila ko. Pero sabi ni Abraham, wala na, lahat huli na eh. Sabi pa na Abraham, baka pwede magpatungo ka ng isang patay dyan, pumunta sa lupa, sabihan ng mga kapatid ko, pero wala na, huli na lahat. Kasi nga bakit? Andito pa lang sa lupa, ang dami share na tao ngayon, kaya they ignore. Jesus, they ignore, maliwala sa kanila. Kasi they're in the comfort zone eh. Ito ko kilala ko yun, kaya ako. Dumating pa nga sa buhay namin, share kami ng share eh. Anong sabi ng share namin? Eh yung pastor nga, hindi binibless yan eh. Turo ng blessing, hindi binibless. Naka-encounter kami ng ganon. Isipin namin nung nga nun, kasi bahay namin parang bahay lang ng pulungan ng baboy. Ganun lang bayan, eh, mga witches sila, di ba ba, mga bahay namin. Ang tituan lang namin, ano lang, ganito lang, kurtina lang. May mga konti kaming gamit. Tapos ang gagawin namin, malibasa ngayon, wala pa kaming income noon. Akala ko yung pinupuntahan namin, pag alas 12, pupunta na kami. Makikikain, di ba? Yung mga ganung bagay. Pero hindi nila alam yung damdamin namin. No? Kaya kung tutusin po natin, hindi natin pwedeng ano ang Diyos eh. Hindi natin siya pwedeng tawaran. Talagang kapulos ang Diyos sa buhay mo. Talagang hindi kayo pababayaan. Amen? Kaya mabuti po sa atin lagi talaga na lagi tayo maglingkod na talaga. Ito na yung panahon, hindi na po mag-backslide. Ito na yung panahon ng pagbabalik sa Diyos. Gawin lang natin, balance yung buhay natin. No? Huwag puro asikaso sa asawa, huwag puro asikaso sa anak, huwag puro trabaho. Ayusin natin, nagkaroon tayo ng plano. Kitang-kita mo na yung ginagawa talaga ng tao. Kaya kung mahinain
na tayo sa panampalataya natin, trap ka na. Katulad ng message natin, triumph over the trap of the enemy. Trap ka na nun eh. Ngayon, pag trap ka na, pag in-entertain mo na yun, talo ka na. In-entertain mo na eh. No? Yan tukso. Yan tukso hindi naman lalapit sa iyo. Ikaw lumalapit ng tukso. Katulad yan, tukso yung mga pagkain na yan. Pwede ko maiwasan. Ang ginawa ko, kain ako ng kain. Anong nangyari sa BP? Ano pa? Blood sugar, 300. Nagtanim kasi ako eh. Pwede ko naman sorry, okay na po dito. Wala lago. Ang ginagawa ko sa soft drinks eh. Diba? Tapos spaghetti, binigyan pa ako sa talit. Dapat ako, okay na sa akin kanina. Kinain ko pa yung sa talit. Tataas mag-spike talaga yun. Kumbaga sa volleyball, puro tama yun. Sino lumapit? Hindi ako. Ay, hindi tukso. Ako lumapit. Natrap na ako. Talo na. Diba? Nakikita ko natin yan eh. Kaya ang galing ano na Holy Spirit, ang hindi. Tayo pala tatanggilan. Tapos yung mana ko pala sabi, Tara! Wala na. Taranta na ako nun. Kasi libre na. Lalo pagbangon sa si Jabez, Tara! Saan tayo na? Diyan tayo sa Sanjihan. Saan tayo? Diyan tayo sa Coffee Drip. Wala na tayo. Ayun Tara. Natara na. Tukso talaga. Tayo lumalapit sa tukso. Ang tukso nandiyan lang. Trap lang yan. Pero pag ginarap mo yan, wala na. Talo na tayo. Hindi tayo nanalo. Okay? Sadya nanapin ang mga individual na may kaloob upang ipadalas sila sa mga bagong tao na syudad. Ito yun. Yung kaloob na ito. Ano ba yung kaloob? May kaloob na pagpapayag ng salita ng Panginoon. May kaloob sa worship leading. May kaloob sa pag-i-MC. May kaloob sa exhorter sa bata. Kanya-kanyang kaloob yan. Kasi hindi ko pwedeng kunin lahat yan. Ang tawag sa akin buhaya. No? Ako na lahat. Hindi pwede yon. Kasi nagbibigay si Lord ng mga posisyon para gawin yung kalooban niya sa loob ng ministry. No? Meron sa paglilinis. Maraming ministry yan. Okay? Meron naman yung kaloob ng hindi siya bigay ng bigay. Sister Marie, may ganyan. Bigay ng bigay. Diba? Pakain ng pakain. Kaloob ni Sister Marie yun. Siya nanginayang, pero tayo tipid o budgeted, no? Kaya, may mga kaloob po tayong binibigay sa atin ng Panginoon, kaya pagyamanin po natin yon. Ano pa yung mga kaloob na yan? Kaloob ng magpapagaling, kaloob ng pagsasalita ni iba't wika, kaloob ng pagpapayag ng salita ng Panginoon, kaloob ng pagkakawang gawa. May mga gifts po tayo, which is dapat natin i-materialize o gamitin natin yon para maging epektibo mismo yung body of Christ. Para kompleto yung mismo loob ng body of Christ. Next, gumamit ng iba't ibang kasangkapan at pamamaraan para sa evangelism at pagdidisipulo. Ano pang ginagawa sa evangelism? Diba? Mostly meron tayong ayudang binibigay. Diba? Pamamaraan natin yan eh. No? Meron tayong sa evangelism, tapos meron pa tayo sa ginagamit natin sa pagdidisipulo. Meron tayong mga materials na ginagamit. Okay? So marami po tayong dapat na malaman. Marami tayong dapat nasikasuhin sa buhay na ito. Huwag ka lang one-sided. No? Ano ibig sabihin ng one-sided? Araw ng Huwebes, dito ka. Ilang oras na naman tayo dito? 2 oras lang. Mamaya, bye-bye. Magkikita naman tayo ng linggo. Yung linggo, ilang oras lang, bye-bye. At least nababalasin mo yung buhay mo. At least napaprioritize mo yung ginagawa or pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi trabaho na natin to. Makalipin na tayo ng Diyos. Susundin na natin kalooban niya. Noon, wala na tayong kawala kay Lord eh. Ngayon, bakit nagpapatuloy tayo ng ganito? Sa biyaya lang ng Panginoon at sa leading ng Holy Spirit. Kasi nawala pa tayo Espiritu ng Diyos, kahit ano imbita sa'yo, mamaya na lang, hindi ka talaga pupunta. Wala pa Espiritu ng Diyos eh. Pero ikaw, pag ikaw meron Espiritu, ito ni Denden, pwede naman magpahinga si Denden. Ay tinanong ko siya eh, puri ng Panginoon. Eh si Sister Shirley nga, hindi naman natin dati nakakasama si Sister Shirley. O Shirley ka, lapit ka dito. Ika, Bible study ka muna. Iniwanan niya yung tindahan niya sa tatay niya. No? Walang Espiritu ng Diyos si Shirley. Kaya sa kanila po, susunod na lang po ako. Isa ka na lang na yun, wala na. O yung susunod na lang, hindi talaga susunod. And because may Spirit siya ng Panginoon, nakakapakinig siya dito. Eh, nalagawa po natin. So yan po susi ng pagpaparami. So nagdagdagan po yung attendance natin ng ni Shirley. Kaya nga sabi ko, next year, ulawin na Lord, ayaw tayo ng hayop. Talagang labanan natin ang kaaway ngayon. Kunin na natin sila sa kukunan kadiliman. No? Kunin na po, gagamitin tayo ng Panginoon. Tayo gagamitin ng Diyos. At ang promise ng Lord, I will be with you to the very end of this age. Kaya pag tayo nagsalita ng Panginoon, kita mo bandang huli, di ba? May testimony. Parang ang sarap mag-evangelism. Parang gusto ko pa, di ba, Pars? Yung mga kabataan na sinama natin noon sa Bambuhag. Nagpunta kami dyan. Kaya sinama ko sila November 1. Nag-share sila na nag-share doon. Hindi sila nahihiya. Kasi may tanim na. Kasi
Fresh fire of the Holy Spirit. Tapos kasama pa natin si Jesus. Yun ang pinaka-importante. Kung hindi mo kasi tayo speaking news eh. Ang Panginoon, siya nagsabi niyan eh. Sunod lang tayo ng sunod sa Kanya. Ayun po kapag gabi po dito sa tindahan, ayan, Paskong Pasko na po, ayan, may pailaw po tayo rito. Ganito po siya kapag gabi, ayan, tapos mga bumibili dito, dumadaan. Po siya, no? Yung mga ilaw-ilaw tita dito, pababa, ayan. Christmas na po rito sa amin, may mga Christmas lights, ayan, daming tao po ron. Doon po yung nag-birthday kanina sa baba, kina mama. Ganda ng mga ilaw po rito. Yan, may bumibili na naman po dito. Yung mga dumadaan po dito, pag gusto nila bumili dito sila bibili. Ito lang po kasi malapit na tindahan dito. Yan, may bibili po. Yan do, yung bayabas natin dito. Nagkabunga ng ilaw-ilaw. Si Mrs. po naglagay niya hanggang sa pababa. Hanggang sa agdanan din dito sa may tindahan. Ring, bababa na naman si Rena yun. Yan po, daming bumibili kapag gabi na. Yan, pila-pila na sila. Yung mga motor nila, tricycle dito po sa harap. Ay, meron na naman dito sa naglalakad. Ang ganyan po pag gabi na. Talagang marami pong bumibili dito sa tindahan.